Nakita ko siya sa panaginip ko. Ako nga pala si Galo. At ito ang aking kwento. Ng kababalaghan. Nagising ako kanina, humihingal at pawis na pawis. Tapos, sumakit pa kamay ko. Ow! Aray! Ow! Napanaginipan ko na naman siya. Ang babae. Itim ang labi niya at gray ang kulay ng kanyang balat. Masakit at madiin ang paghawak niya sa akin. Sa panaginip ko na siya palagi simula ng isang linggo. Bakit kaya? Nagsusulat ako dito sa bago kong journal kasi nawala yung dati ko. Project pa naman yun sa school. Kailangan ko tuloy ulitin ulit dito sa bago. Nag-away pa kami ni Louie sa journal na yun. Dala! Ano ho? Napakain mo na ba yung aso? Hindi pa po. Eh di, pakainin mo na. Nagpadala na naman ng tatay mo ng pang-tuition mo. Huwag mo nang abalahin yan. Pakainin mo na yung aso. Ano yan? Pambayad ng matrikula ng Galo. Gano'n ba yung sa tatay niya yan? Hindi galing sa tiyo dito mo ito. Pero alam mo naman si Galo. Ha? Kala niyo sa tatay niya magaling. Shh! Sherry! Baka marinig ka ni Galo. Alam mo namang maselan yan tungkol sa tatay niya. Kasama pa ba nun yung iba niyang babae? Shh! Ano ginagawa mo? Ha? Ay, kinuha ko lang po yung bike ni Tio Dindo kailangan ko. Nabili mo ba yung ketchup para sa spaghetti ni Julius? Ay! Hindi po eh. Halika nga dito. Halika nga. Kaya sorry po nga ulit dun sa ketchup. Alam ko kung ano, hindi ko po nabili pero... Huwag mo nang abalahin yun. Meron lang akong sasabihin tungkol sa lola mo. Bakit? May nangyari po bang masama? Sabi daw ng mga nag-aalaga sa kanya na humihinga na siya. Gusto mo bang puntahan yung lola mo sa probinsya? Sige
Sige, pag-isipan ko po. Kung hindi nyo alam, si Lola ang nagpalaki sa akin. Pagkatapos mawala ni Mama at umalis si Itay, siya na ang nag-alaga sa akin. Siya rin nagpaaral sa akin. Pero mabait lang siya kapag good boy ka. Matagal ko na siyang hindi nabisita. Doon kasi ako nakatira sa kanila bago ako pumunta dito sa Maynila at nakatira kila Tia Auring at Tio Dindo. Kawawa naman si Lola. Nangihina na nga, wala pa siyang pamilya niya nakasama sa probinsya. Siguro nga kailangan ko bisitahin si Lola. Anong ginagawa mo? Ala. Nasa'yo pala to eh. Nakakatawa nga yung mga pinagsusulat mo eh. Pribado yung mga sinulat ko dito, dapat hindi mo binasa. So wala na pala kayo ni Yeng. Aww. Wala ka nang pakitong. Kawawa naman si Bebe. Nakakainis talaga si Ariel. Nalaman niya tuloy yung tungkol kay Yeng. Siguro pwede ko nang sabihin sa inyo yung tungkol sa amin ni Yeng. Pag-uusapan natin. Wala na tayo pag-uusapan. Tapos na ginagawa mo. Kasi Lola, hindi pa ako kitang magkaanak. Sisira mo ba ang pinagpasok ko? Kaya siya magaling. Sarili mo lang iniisip mo. Ikaw lang nasa isip. Gilan mo. Hey! Ay, ito na. May pumihit sa doorknob ko kaninang madaling araw. Hello? Sinasabi ko sa'yo, Tia Auring, may mga kakaibang nangyayari dito sa bahay. Tama na nga yan. Nagawa mo ba yung pinapagawa ko? Tia, may kumakatok nga sa pintuan ko na wala naman, tapos may tatawag sa akin na wala na naman, tapos sisigawan niya ako. Parang hindi ko na alam kung ano nangyayari dito eh. Baka ako yung tumawag sa'yo kagabi. Bakit mo tatawagan sarili mong bahay? Oh, sa tingin mo may multo dito. Nababaliw ka na naman. Parang ano yung tatay mo. Sa wakas ay nakarating na rin ako kila Lola.
Mama, tapos na po ba tayo dito? Oo, Joselito, babalik na lang kayo bukas. Tara na mga kapatid. Galaw, nagugutom ka natin. Punta tayo sa kusina. Sige pa. Alak! Sila Nico at Gisilian. Ay, yung mga anak ni Altinay. Kamusta na po siya? Patay na siya. Yummy. Ano Galaw? Naninibago ka ba sa probinsya? Okay lang po. Nasanay lang po akong magising sa alarm clock. Hindi kailangan dito ng alarm clock. Tumitilaok ng manok tuwing umaga. Umahalik ang butiki sa lupa tuwing hapon. Hindi na kailangan malaman ng numero para malaman mong oras. Oo nga po. Yan ba ang pinag-aralan mo sa Maynila? Huh? Kaya ng tao mabuhay na walang ganyan. Ay, hindi naman po sa ganun. Uso lang po kasi ito eh. Mga alipin ng mga tao sa nauuso. Nabubuhay sila sa sistema ng pag-aani ng kayamanan. Dadating ang araw na maghahari ang dilim sa isip ng mga tao. Hindi mo ba yung naririnig, Galo? Yung alin po. Ang iyak ng mga batang isisilang pa lamang. Na-weirdohan ako dun ha. Bakit kaya ganun magsalita si Lola? Lola, ang ginagawa niyo po dito? Ay, wala lang, Galo. Matutulog na. Hindi lang yan ang kakaibang nangyari nung nandito na ako kila Lola. Napapansin ko rin na palagi akong tinitingnan ng mga tao. Ito nga pala para sa lola mo. Sabihin mo sa lola mo, galing sa akin ha. Sige. Sigurado na ba tayo sa kanya? Sabi ni mama eh. Tapos nalaman ko rin may kulto pala si Lola. Kataas-taas ang Iglesia Santissima ng Kapatid ng Banon sa Sanakog. Pagtitipon, pagsisisi, paglinis, pag-aanap, puri. Anong ginagawa mo, Galo? Ha? Nagtaka lang po ako kanin. Alam mo ba, Galo, nung una kitang makita, gusto ko itusok ng kutsilyo sa bibig mo. Buti na lang pinigilan nila ako ng mga kaibigan ko. Alam mo ba, mas marami tayong mga kaibigan na hindi nakikita kasi na nakikita. Meron rin nangyaring kakaiba nung nag-usap kami ni Giselle. Pumunta ka ba sa taas? Sa taas? Oo. Bakit? Sa kwarto? Sa kwarto ni Lola? Oo. Hindi sa kwarto. Saan kwarto? Meron po doon ikaw, sabi ni Nico. Merong saan kwarto? Bawal magagalit siya. Sino? Ang kaibigan ni Mama Susan.
Pero ang talagang nagpatakot sa akin ay nakita ko nung isang araw. Dalo, kain na. Lola? Dalo. Apa. Mama, tinatanong ni Kuya Galo kung Katolika ba kayo? Hindi ako Katoliko. Alam po din niya kung makukulang po kayo. Hindi ko siya anak. Ano ho? Ang nanay mong si Melissa, hindi ko siya anak. Pinugutan siya sa Iraq noong sinundan niya ang tatay mo doon. Ako na ang nag-alaga sa'yo, tinuring kitang ako. Pero ngayon pinagdududahan mo ko, huwag mo na akong tatawagin, Lula. Ang nasa harap mo ngayon ay si Mama Susan. Hindi ko na nakilala ang babaeng akala ko ay lola ko. Uy, hinaharap ka ni Mama Susan. Ay, sige. Mga 3 araw na siyang hindi gumagalaw. Galo. Naku, sinasaliban na siya ng senyora na San Tinapakan. Galo! Galo! Bakit po? Naririnig mo ba sila? Hindi po, Mama Susan. Sino pong mga... Ang mga kaibigan ko. Sabi nila magnanakaw ka raw. Ninakawan mo ang mga kaibigan mo. Mga kamag-aral mo. At hindi mo kinaawa ng dalagang binubis mo. Paano yun? Paano niya nalaman yung tungkol kay Yeng? Nico, Giselle, Bakit kuya? kailangan na natin umalis dito. Kailan? Bukas. Ano bang gusto nyo? Babalikan namin kay Mama Susan. Ikaw, Giselle, ka na. Dinala nila si Nico sa ospital. Patay na si Mama Susan. Nahihilo ako. Nandito kami ni Giselle sa bahay. Pinabantay sa amin si Mama Susan habang umalis ang iba. Pagod na ako. Para sa akin, yung lola ko, yung nanay ng nanay ko, matagal nang wala. Ang nakaratay dito, si Mama Susan. Hindi ko siya kaano-ano. Wala ka nakikita, Giselle.
ka akong nagsulat. Huwag mong babasahin ang hindi mo naiintindihan. Marating buhay na matuloy kondero. Marating buhay na matuloy kondero. Marating buhay na matuloy kondero. Nararamdaman mo ba ang higpit ng yakap sa iyo ng iyong kaibigan? Maligayang Pasko sa inyong lahat. Di ba, Galo? Opo, Mama.